So, grabe yung tutok namin dito sa kaso na to, and relentless yung relentless yung kuha namin ng mga statements and affidavits ng mga witness natin kasi wala talaga nakakita doon sa area. So again, as for the update, na-file natin yung kaso po, no? And then na-file natin with rape with homicide. So meron tayong 13 witnesses. Nung na-file na natin yung case is ni-undergo siya ng preliminary evaluation po, no? So in line with the DC-20 po, so lahat ng case, lalo ng mga sensational, is dumadaan yan sa preliminary evaluation, and then for... So sir, this is confirmed na yung 17 years old na yun, siya na talaga yung suspect? Yes sir, ito nga yun pa natin sir, no, is meron tayong 13 witnesses, 10 of them nag-execute ng affidavit stating that yung lalaking ito, yung suspect natin, is siya yung pinaka-last scene na kasama ng victim natin during na nawala ito noong February 16 ng gabi po. So, and then yung tatlo naman po na additional natin na mga witnesses is ito naman yung nung nag-invite tayo dito sa suspect natin, no, sa person of interest pa lang siya nung time na yun. Inimbitahan natin, so meron siyang alibay regarding doon sa nandun daw siya sa may mga Salendero, Libertad. But during the pagkuha namin ng statement doon sa mga taga Libertad po, no, in conflict yung alibay. So dinideny ng mga tatlong witnesses natin na yung suspect natin ngayon is nawala o hindi nila nakita, kasi ang statement kasi ng suspect natin is doon na siya natulog noong February 16 ng gabi hanggang February 17, January 16 to January 17, doon siya natulog doon sa may Libertad. But based naman sa statement at saka sa in-execute na affidavit nung taga Libertad natin na isang witness is January 16, nakita niya na nandun pa, no, around mga hapon. But nung natulog yung witness natin is ng around 9 PM, hindi niya napansin kasi yung bahay kasi nila is closed, maliit lang. So doon na sila kumakain, natutulog, wala siyang ibang kwarto. So during that time, nung 9, hindi niya kasama natulog yung suspect natin. And then during 11 PM ng gabi ng January 16 is may kumatok sa bahay niya, nanghihiram o kinukuha yung speaker na hiniram niya. So during that time, nung pagising niya at kinuha niya yung speaker, binigay niya dun sa kaibigan nila na taga doon din sa Libertad, is dalawa sila na nakaluhod siya habang nagtatagay. Yun yung patag, tsaka damo lang yung dinadaanan nila. Kaya imposible magkaroon siya ng sugat. So yun din yung sinabit natin na isa sa yung mga ebidensya na sinabit din natin, no, sa panayon sa punta yung tao na yun doon nung time na nawala si victim po natin. Kasi based doon sa 10 na witness natin po, yung suspect natin yung kasama niya lang nung time na nawala siya po. But may pag-amin ba doon sir? Doon sa 17 years old na yun, may pag-amin siya? Wala sir, dinideny niya po yung allegation or kung yung natin, yung nung inimbitahan natin siya, no, dinideny niya yung statement niya. At yun na nga yung alibay niya, doon kami nagsimula. So yung alibay niya is doon kami nagsimula na mag-conduct ng follow-up investigation doon sa mga sugat niya, doon sa mga tinirhan niya doon sa may Libertad, kung totoo ba talaga yung alibay niya. May mga information ba sir na merong magka-chat itong suspect natin at a victim, at yung cellphone niya ba na-recover natin? Yes sir, actually nag-request tayo sa NTC sir, no. So napahan-carry namin yung letter namin, yung request for the checking ng natin, no, ng cellphone natin, yung mga call logs, messages, but
hindi pa nagre-reply sa amin yung NTC, pero usually kasi is court order kasi warrant to disclose computer data, yun yung hinihingi kasi nila. So pero at least nakabigay tayo doon, inaantay na natin mag-go yung going yung kaso. And then other is the yung sa kuan kasi sir, chatmate niya, mayroon din kaming isang witness kasi na alam na ka-chatmate niya yung kuan natin, suspect po natin, no? And then isa pa din sa mga allegation niya is hindi niya na kasama o hindi niya kilala yung ano, yung biktima natin, pero based doon sa mga statement ng mga witnesses ilan doon is nakikita na nila na magkasama yon prior na wala yung kuan natin, no? Yung victim natin. May ano po ba sila, sir? May personal po bang ano yung ano dito? May ano yung ugnayan kumbaga nitong dalawa, itong victim at suspect? Kung babalikan po natin based sa investigation. Yes sir, ang pagkakuha namin sir is talagang chatmate lang yan, no? But may kuan kasi si ma'am na malayo lang yung kamag-anak, ma'am. Hindi. Malayo na kuan. So, pero based dun sa kuan is nagbi-meet up sila diyan. Prior nung insidente na yon, pupunta na daw yung lalaki diyan at minsan ang sabi nung taga-Libertad na barkada is na may dinadalaw siya diyan sa may tulay, no? Kasi may tulay kasi diyan na kuan. And then binibisita niya and mga alas 2 ng madaling araw na daw siya umuwi. So based din yun sa statement nung yung isang barkada niya doon sa Libertad na execute din ng affidavit. Matagal na daw po. This January lang daw po yung kanya. So nagmono kasi nagsabi kasi yung kanya, barkada niya na. So basically sir, wala talagang relasyon yung both minors sir. Purely chat lang. Yes sir, wala sir. Wala kaming kuan kasi wala rin kuan na may hindi rin kasi nagkuan yung mga nag-execute sa amin ng kuan, hindi kayo pamilya niyan, may boyfriend ito si kuan. So purely chatmate na yan, nag-meet lang siguro sila doon before or prior nung time ng incident na yun. Paano po sir na-establish sir na naka-come up kayo sa conclusion that the suspect or the person of interest sir ay siya po ang suspect? May mga statement po ba sir from the other yes, sir. Mga kasama niya or mga ano sir or yes, even sir. witness sir? Based nga doon sir, no, yung unang day ng investigation natin, merong 3 doon na nagbigay ng statement na meron siyang ka-meet up, nakita siya dito sa may piso wifi, dito sa may tulay. So doon na nag-start yung investigation natin and napunta tayo doon sa suspect na yan, person of interest natin nung time na yon. And then doon na nagsimula, inimbitahan natin, tinanong natin kung ano yung mga alibay niya and then binalidate natin yung alibis niya, no, based doon sa mga tao na nakasama niya nung time na nawala po So contradicting yes, yung po, statement yes, ng ano natin sir, yes, ng suspect. Contradicting po doon sa na ina-allege niya na doon siya natulog. So paano po hindi nag-amin yung suspect. So meron po ba kayong investigasyon kung ano talaga yung nangyari after nung nag-meet up sila? Ano ba yung mga sumunod na nangyari? Yes sir, yun nga sir. Kaya medyo natagalan tayo pag-file nito, no, is because it's circumstantial lang yung mga evidence natin. Kaya nagkaroon tayo ng case build up po before natin i-file. It's because wala talagang nakakita na nung nangyari yung insidente na. So we are basing yung natin, no, yung investigation natin kung sino yung last na kasama niya nung before siya nawala. So, yung parents sir ng nitong suspect, natanong ba ninyo sir kay baka isa sila sa mga makapagbigay ng testimony kung that time na nangyari ang incident, saan yung anak nila? Yes sir, hindi makakuha yung parents is because during that time, nung January 15, naglayas na ito, no? Yung suspect natin, and doon siya natulog sa Libertad, doon sa barkada niya. So starting doon na nagkuha natin, kaya kinuha rin natin yung affidavit o statement ng mga nakasama niya doon. Yun na nga yung 3 na nabigay ng statement which is contradicting doon sa alibay niya po. Sir, bakit ano ba yung background ng suspect? Sir, medyo mainitin yung ulo niyan. Actually, nagtanong ako sa barang, may mga mga Record. Yes, record. Lastly, yung kami dyan, no, narespondihan ko na rin yan, yung parang pinagbabato nila yung may edad na matanda dyan. Kami yung nag-respondi mismo dyan, kasama ko yung personnel. And prior pa din dyan, meron daw mga
mga gulo na involved yung bata na yan. Meron ding mga, I think, theft yata, may mga kuwan doon, mga petty crimes na oo, pero sa barangay, nasisettle na lang nila doon. Wala ba sa drugs list to siya? Never, wala sir, wala po siya sa watchlist natin. Sir, during dun sa investigation po ninyo, no, may mga lumabas po na yung cellphone, parang may mga ibinenta online na may mga ganong information. Anong nangyari doon, sir? Yes sir, actually nung time kasi na yun is may, di ba nawala yung cellphone, hindi natin na-recover during the one. Mayroong kaparehas na cellphone, no? Yes. So doon tayo na yun yung nakuha natin, but during invitation natin nung nagbebenta, magkaiba pala yung cellphone. Hindi. Iba yung model pala po. Pero same person po yung nagbenta, yung suspect. Yes sir, pero sa kuya niya yung so pero siya lang yung parang nag-midman. Pero yun din po yung nag-lead sa inyo, di ba, na... Kasi tinitingnan din natin sir kasi yung cellphone, kasi most importante kasi yung cellphone, no? Actually na-open natin yung messenger, kaso deleted tsaka encrypted kasi yung Meta ngayon. Kaya pag ibang device ino-open mo, nag-encrypt siya, hindi nawawala yung hindi nakikita yung pass na Yes po. Sa investigation ba natin, sir, yung na-recover natin yung victim nandun sa area, doon ba talaga siya hinanay or sa ibang lugar at dinala doon sa yes. Based sa natin sir, actually tingin namin is doon talaga nangyari yung insidente kasi hindi kasi yung sapa kasi diyan sir, hindi kasi binubuksan kasi yan pag maraming tubig. Tsaka nag-free flow yan papuntang dagat. So nung time na yon, mataas yung tubig nung time na yon, pero stagnant. Ibig sabihin hindi siya pwedeng maanod lang na doon, no? Kasi hindi pa binubuksan. So most probably sir, doon yan nangyari yung insidente na rin yan. Kasi yung area na yan, istambayan din yan, no? Ng mga kabataan dyan, papunta dyan sa yung may port dyan na parang boulevard style dyan. Papunta dyan, tambayan kasi ng mga kabataan yan. Sige, pwede po kay Mother, no, para, ma'am, ngayon po, sa inyong part, no, syempre, inaantay po ninyo yung filing ng case na file na po. Ano pong nararamdaman nyo? Kontento po ba? Reaction nyo po. Kontento po ba kayo sa naging investigasyon ng ating kapulisan, ma'am? Sige, ma'am. Aning mambanay. Aning mambanay. Akasuhan yun do suspect sa imong sa pagpatay sa Plano na ba sino na? Ano? Mas na. Sir, na mata po ba dito? Student na magpangahay ko siya sa akong tunga, nakatok na lang. So ano yung reaction? Kumbinsido ikaw nga raya gid man do naghimo sa imong mga kara sa investigasyon ni ating pulis, kumbinsido ka? Oo, sir. Pero kilala mo personal din suspect. Hindi ko kilala, sir. Pero gaadto-adto sa inyo. Hindi ko man nakita ran. What na istorya abit ko nga? Eskwela veteran. Oo. Kaya ako magbebetre pa ako na kundi man ka ako gawam na ko sa balay kaya gawam na ko sa barangay. Ilang bilog sa tanan-tanan kung buot? Oo, si Sandaran, sir, ako mga unga, kang consider ang mga victim na rin. Ano ugalit imong mga aranan nga? Subuy-dubuyon ba rin, sir? Pero may boyfriend ni Mau? Wa, gitan, sir, wag nagkahambal kami. Nung ato lang na time gid nga Wedis, na may kasama imaw, pero di ako kilala. Gestorya matay mo kimunay if ever nga may mga problema man na imaw sa eskwelahan or Tugon gini magpag-istorya. Mahimurson ba rin, sir? Gagaong ko na ginapanawan. Nag-ato lang time ganun tapos kami nagkaon, naglaog ng mga ito nga 7 o'clock, mga wifi, so wifi lang sa buwa. Di ba man tayo magka-sahid nga mura, magtago sa anak. Pero kada gabi na Ato lang wifi po na time rin nga guwa, imawa, man tayo magagawa rin sa buwa, sa kasada, waki. Ay man ba na tamaan ko sa amon nga kumpaw na saman ang piso wifi. Ato nagin lang nga time nga Wednesday at gabi nga malaog mag sa mga wifi gani. wa man yung magsugid nga ibagot agad. Kuha ang kitman sir. Bago agad ang nga. Kamusta ka mo makaroon na? May sa hindi kami katulog basta na ako naisip naman ang bago. Ano pa kaya mga dako di mao matulog. Nakaistorya ka mo anang ginikanan man doon sa laki karon. Wa kit sir layo ta sanda sa amon nan sir. Nakapagapit abi una samtang ginaburol imo nga nakapagapit una di Wa kit nagalapit sa wa kit. Ano yung mamba makaron sa aton nga Nabas Municipal Police Station ay wag ginandatin. Kung duhanda hasta nga mapasakaat kaso o suspect. Sana sir ba
mga event bulik para matapos imaw, mapreso, gito imaw sir. Panaugan ni Tuaran. O panugan, ituaran. Kumbinsido man tagid ka mo gon. Nga imawgid. Imaw, gitnan sana sir. Nagatubang ka mo tayo, mama. Hindi ka kasus. Lagi kami Ako ka man nagtutubang ka ra. Nakatubang. Kung halimbawa, magkatubang ng makarang adlaw, kami makita, yung mga personal, yung mga obrang karang ba. Ayun, ito mga balon, git nga sir nga. Ano, ubrahon ko saan na. Imo ka ano bungot ano? Sir, balik kay Sir Surga. Message mo na lang sir. Yes sir, actually kahit na na-file na natin yung kaso na to, no, so tinutukukan pa rin natin to kasi gusto natin makonvict talaga kung yung suspect o sino man yung gumawa ng insidente na to, no. So again, nandito pa rin yung nabas, no. Yun nga, inaantay na lang namin kung ano pa yung kulang para ma-secure natin o talagang makonvict natin yung suspect natin. Pwede ka nagali ra dahil minor to suspect. Pwede mo Discernment. Yes sir, may discernment naman. So, but actually mag-18 na yung ngayong buwan. Yes. This year, so Sakto lang sir. so yes po, so antayin na lang natin. So inaantay ko rin yung preliminary evaluation ng prosecutor's office, and then tsaka idagdag natin kung ano pa yung makuha natin, no? So ang Navas MPS po, so in case po kung mayroon pang mga gustong magbigay ng mga statement nila, yung mismo mga nakakita doon, no? So huwag kayong matakot po. Dumulog lang kayo dito sa opisina namin, hindi kaya sa barangay, para po makuha natin statement nyo, para pasigurado natin yung pag-convict ng suspect po natin na to. No, clarification, sir, ang whereabout ng suspect ngayon. Based sa monitoring namin, nandyan pa naman sir, pero yun nga, hindi kasi natin pwede i-hold yan, Yes. kasi wala pa tayong mag-aantay na lang tayo ng warrant of arrest. So, kung ibibigay na po ng korte po. Sa natabong nga ra iya sa inyo sa Banwait Navas, ano rin mga mapasalig sa aton yung mga umuwi niya? Yes sir, no. So starting nung nangyari yun sir, actually nagkaroon na kami ng coordination sa mga school, nag-schedule na kami ng mga mga lectures. Ako nagle-lecture na ako sa mga mga CICLs, rape at saka sa drugs. So initially yun yung intervention muna namin ngayon. Pero ini-concern din po sa mga parents, lalo na kung hindi natin or may mga problema din sa mga pwede rin kayong makipag-usap dito sa WCPD namin para po mag-guide niyo. Actually, meron din kami mga dyan sa WCPD naman para sa mga parents naman sa communities. Naka-schedule na rin po sa mga barangays. Sir, paano, excuse me, paparating na po yung Valentine's Day, baka naman, hopefully, wag sana. Yes, yung mga reminder tayo sa mga kabataan. Yes sir, no? Yung mga estudyante natin, lalo na yung mga estudyante natin, so Valentine's Day, mostly nagdi-date, kung saan-saan pumupunta, no? So, yun yung, sa last lecture ko kasi yun yung sinabi ko, so kilalanin nila kung sino yung kasama nila, inform nila yung parents nila kung saan sila pumunta, and then i-update nila kung, for example, nagta-travel sila, i-update nila yung parents nila, lalo na yung mga sasakyan, kung saan sila nakasakay, isa nila sa parents na para malaman naman ng parents nila na sa mga magulang naman po, alamin natin, kausapin talaga natin yung mga anak natin, alamin natin kung may mga problema or tsaka kilalanin kung sino yung mga kasama ng mga anak natin, kung saan pumupunta. Alamin natin yung mga love life. Oo, kasi siyempre importante din malaman natin para alam natin kung ano yung pwede gawing hakbang natin para dun sa mga anak po natin. Sir, ano yung status nitong case? Ma-consider ba natin close o ano pa? Filing sir, due po pre-evaluation pa po, pero yun nga sabi ko, kahit na na-file na natin, hindi kami titigil pa rin hanggang hindi ma-convict yung So tinututukan pa rin namin itong case na to kahit na na-file na natin sa So it's a matter of completing na lang dun sa mga documentary requirements dun sa if ever na ipabalik nila for case build-up po. Maraming salamat po, sir. Okay. Thank you.